Magandang araw sa ating lahat mga boxing fans sa magpanig ng mundo. Tatlong paris po na bakbakan ang ating tatalakayin ngayon. Labanan sa pagitan ni Dilmer Zamora kontra Jose Antonio Misa. Nagaganapin po sa Fontainebleau, Las Vegas, bansang Amerika. Undercard po sa Rafael Espinosa kontra Sergio Sanchez. Bukas na po yan magaganap. Hunyo 21 doon sa bansang Amerika. Labanan sa pagitan ni Kaisi Kadime kontra Ryan Farag. Nagaganapin naman po sa York Hall, Bethnal Green, United Kingdom. Bukas na din po yan. At ang bakbakan sa pagitan ni Joseph Sumabong kontra Japanese fighter Goki Kobayashi, na kung saan magaganap ang bakbakan ngayong Hunyo 23, 2024 doon po sa Ideon Arena, Osaka, Japan. Yan po ang mga bakbakan na ating tatalakayin ngayon, na kung saan maghahayag po tayo ng sarili nating fight prediction, comparison at analysis. Na kung saan doon pa po lamang sa ating gagawing comparison, malaki po ang posibilidad na makakakuha kayo ng idea kung sino po ang inyong papaboran na sa tingin po nyo ay may malaking tsansa sa panalo sa labanan na ito. Dahil detalyado po na inyong malalaman kung saan niya ba naging yamado, saan niya ba naging dihado, itong magkabilang panig. At inanyayahan ko rin po kayo na panoorin ang buong video. At nang sa ganun makapag-desisyon po kayo na maaaring ang inyong desisyon ay taliwas sa aking pananaw prediction sa laban. At maaari din po na magiging pabor po kayo, ang mahalaga nakapag-desisyon po kayo. At dahil sa magkaroon tayo ng comparison, marapat lamang natin mo nang alamin ang mga background dito sa magkabilang panig. Mula sa kanilang physical na appearance, experience o karanasan sa laban, maging sa kanilang mga taglay-taglay na mga skills o mga galawan. Dahil yan po ang ating gagamitin naman na referensya doon po sa ating gagawing comparison. Pero bago natin yan simulan, para po sa mga boxing fans na bago pa po lamang napadpa dito sa ating munting channel, inanyayahan ko po kayo na sana suportahan po nyo sa pamamagitan po ng pag-subscribe, like, and share. At para po sa mga boxing fans na walang sawa na sumuporta at sumubaybay dito sa ating munting channel, tapos puso po akong nagpapasalamat sa inyong lahat. Wala po nung sports PH kung wala rin po kayo. Kaya naman, hindi na natin patagalin pa. Unahin nating tatalakayin ang bakbakan sa pagitan ni Dilmer Zamora kontra Jose Antonio Misa. Itong si Dilmer Zamora mga lods, kababayan po natin ito. Isa po itong Filipino. Bagamat hindi ito gaanong kilala sa Philippine boxing dahil ang batang ito ay doon po nakatira sa bansang Amerika. Doon po ito lumaki. Pero Pilipino po ito. Oo. At sa kanyang laban po kontra Jose Antonio Misa, 8 rounds po ito. Kung di ako nagkakamali, sa Super Featherweight Division ito. Alamin na natin ang background sa magkabilang panig at unahin natin ang sa panig ng Mexicano. Si Jose Antonio Misa po, bilang isang professional boxer, may impresibong kartada. 9 wins with 2 wins coming by way of knockout, may siyam na talo. Ngunit wala pang naitalang tabla. Sa kanyang siyam na pagkatalo, sa puntusan lamang ito natatalo. May tibay. May edad 27 anyos, height 5 foot and 11 inches. Reach 74 inches. Orthodox ang kanyang stance. Knockout ratio 22.22%. Last fight, nakasagupa nito ang undefeated fighter na si Aaron Perez. Nangyari po ang bakbakan March 23, 2024. Panalo si Jose Antonio Misa by split decision. Schedule 8 rounds of professional boxing. Sa panig naman itong ating kababayan na si Dilmer Zamora, aka The War Machine. May impresibong kartada din po ito. 12 wins with 9 wins coming by way of knockout, undefeated. May edad 21 anyos, height 5 foot and 10 inches. South po ang kanyang stance, knockout ratio 75%. Last fight, nakasagupan nito si Nikolai Bosulin. Panalo ba yun ng decision itong ating kababayan. Nangyari po ang bakbakan noon pong last year. So ngayon, sino ang yamado? Sinuri ko kung ang maglalaban ay dati bang lumalaban sa Olympic o sa amateur, wala po tayo natatagpuan. So sa karanasan, hindi po magkakalayo. Sa height, mas matangkad ng 1 inch ang Mexicano. South po kontra Orthodox. Delikado sa untugan, sa close range na suntukan. Pagdating sa knockout ratio, maabot po sa 75% ang knockout ratio nitong si Dilmer Zamora. Samantalang sa Mexicano ay mayroong 22.22%. So lamang sa power naman, itong ating kababayan. Sa activity, parehong aktibo. Sino yamado? Dahil undefeated si Kabayan at hindi naman sila
magkalayo pagdating sa karanasan. So, liyamado po itong ating kababayan na si Delmer Zamora. Ganun pa man, hindi po yan ganun kalayo. Oo. Hindi po yan ganun kalayo. Mas matangkad ang Mexican fighter. Lamang naman si kabayan sa power. Sa skills, hindi rin po sila magkakalayo. Kaya, siguro 55-45 lamang. Prediction ko dyan, Delmer Zamora, unanimous decision. At dahil sa lamang siya sa knockout ratio sa power, hindi po kagulat-gulat na manalo by knockout si Delmer Zamora. Oo. Pero yan po ay masasabi natin for the first time namang matikman ni Jose Antonio Miza ang pagka-knockout sa kanyang professional boxing career. Dahil nga masasabi kong may tibay ang boxingerong ito. Natatalo lamang ito sa puntusan. Oo. Pero hindi kagulat-gulat na manalo si kabayan by knockout dahil mataas nga ang kanyang knockout ratio na kung saan consider as knockout artist din itong si Delmer Zamora. Sa labanan na ito, gamit ang height at skills ni Jose Antonio Miza, masasabi kong ingat talaga si Delmer Zamora baka siya ma-upset dito sa laban dahil ang tanging tsansa ni Jose Antonio Miza na manalo dito ay ang maka-upset dito kay kabayan. Opo. Knockoutan o puntusan din. At sa tingin ko sa puntusan, kaya mag-ingat si kabayan dito, hindi magpapabaya sa pagbato ng mga suntok o mga kombinasyon. Baka siya ma-upset dito sa laban na ito. Bukas din po ito, Hunyo 21, 2024, nagaganapin sa York Hall, Vietnam Green, United Kingdom, bakbakan sa pagitan ni Casey Kademi kontra Ryan Farag. Alamin natin ang background dito sa mga kabilang panig at unahin natin sa panig nitong si Ryan Farag. Bilang isang pro boxer, may impresibong kartada si Farag, 21 wins with 6 wins coming by way of knockout, may 5 talo, ngunit wala pa nitalang tabla. Sa kanya 5 pagkatalo, isang bisis ito nakatikim po ng knockout. Height, 5 foot and 4 inches. Estimated lang po yan dahil wala sa kanyang record ang kanyang height. May edad na 28 anyos. Last fight ito, June 9, 2023. Si Marcel Braithwaite ang kanyang nakatunggali. Pinaglalabanan nila ang Commonwealth Boxing Council. Talo si Ryan Farag by unanimous decision. Sa scorecard na 114-115. Pabor po sa kanyang katunggali. Karanasan. Experience ni Ryan Farag. Nakasagupan nito si Ryan Burnett, future world champion. Sonny Edwards, future world champion. Kung saan tinalo po siya dyan sa mga laban na yun, mga loads. Skills ni Ryan Farag, boxer puncher. Pressure fighter style, offensive style, counter punching style, lumalaban sa brulan, utututunog, bakang tagling hand speed, timing, at accuracy. Napakasipag dito kung bumabato ng suntok. Pagdating sa depensa, may mga butas po sa depensa. Itong si Ryan Farag. Ngayon sa panig naman ni Casey Kademi. As a pro boxer, may impresibong kartada si Kademi po. 10 wins with 4 wins coming by way of knockout, may 2 talo at may 2 tabla na rin. Sa kanyang 2 pagkatalo, sa puntusan lamang ito natatalo, may edad 29 anyos, height 5 foot and 6 inches, orthodox ang kanyang stance, knockout ratio 40%. Last fight, January 27, 2024, nakasagupan nito si Jackson Chowki. Pinaglalabanan nila ang vacant IBO World Super Flyweight title. Talo si Kademi by unanimous decision sa scorecard na 112-116, 110-117, 110-117. Karanasan o eksperyensya nitong si Casey Kademi. Minsan na siya napapalaban sa isang world title bout, which is yun nga, sa laban niya kay Jackson Chowki, ang IBO. Mga lords, baka magtataka kayo, ipaliwanag ko lamang. Itong IBO kasi, kinikilala na ito na world title belt sa Europa. Ngunit sa Amerika at sa iba pang mga bansa, hindi ito kinikilala. Oo. Pero may mga kontinente na kumikilala sa IBO. Sa uri naman ng kalaban ni Casey Kademi, ang pinakamatindi na kalaban nito ay ang katulad ni Jackson Chowki, Selemani Bengaysa, at dagdag natin sa skills naman itong si Casey Kademi, mga lods. Boxer puncher din. Pressure fighter style, offensive style, counter punching style, lumalaban paminsan-minsan sa brulan o tututunok-bakan. Napakasipag din ito kung bumato ng suntok, footwork kung saan in and out, ginagamit ang
distansya, ginagamit din ang apat ang kanto ng ring, taglay ang speed, timing at accuracy. Ngayon dadako na tayo sa ating gagawing comparison. Unahin natin sa edad. 36 anyos itong si Ryan Farag, 29 anyos si Casey Kadami. So kalilipas lamang sa pagka-prime nitong si Farag mga lods. So disadvantage yan. Height, mas matangkad po ng 2 inches si Casey Kadami. Sa knockout ratio, lamang pa rin po si Casey Kadami na kung saan umabot sa 40% ang kanyang knockout ratio, 28% lamang ang knockout ratio ni Ryan Farag. So, lamang sa height, reach, power si Casey Kadami. Activity fights, parehong talo sila na ang huli nilang mga naging laban na kung saan parehong comeback fight po ito sa dalang magkabilang panig. Karanasan, may kalamangan po si Ryan Farag sa uri ng kinalaban. Skills, parehong boxer puncher, so nakadepende po ito sa diskarte ng magkabilang panig. Idagdag natin, si Ryan Farag, 1 taon po na hindi napapalaban. Delikado baka pinasok ito sa tinatawag natin na ring rust. Kasi pagka ang isang boksingero o fighter o atleta matagal po na hindi mapapasabak, hindi mapapalaban, pagka yan ay pinasok sa tinatawag natin na ring rust, apektado ang kanilang galawan, power at stamina. Sana hindi ganun. So dito mga lods, may kalamangan si Casey Kadami o Kadimi. Pero hindi po ganun kalayo, 55-45 lang din. So ngayon, dadako na tayo sa ating prediction. Casey Kadimi by unanimous decision para sa akin. Unanimous decision or split decision, Casey Kadimi. Gamit ang kanyang power, dahil may knockout ratio na 40% ito, posible niyang may knockout si Ryan Farag. Oo, pero mas malaki ang posibilidad na sa puntusan ito. Sa panig naman ni Ryan Farag, gamit ang kanyang karanasan at skills, di po kagulat-gulat na manalo po yan by split or unanimous decision din. Gamit ang kanyang karanasan at skills. Na kung saan, sa tingin ko, magandang laban ito. Ma-action na labanan din po ito mga lods. Ngayon, dadako man tayo sa labanan sa pagitan ni Joseph Sumabong kontra Goki Kobayashi. Alamin muna natin ang mga background dito sa magkabilang panig. Unahin natin sa panig ni Kabayan, Joseph Sumabong. As a pro boxer, may impresibong kartada si Kabayan na 6 wins with 3 wins coming by way of knockout undefeated. May edad 22 anyos. Height, wala po sa kanyang record. South po ang stance ni Kabayan, knockout ratio 50%. Last fight, December 28, 2023, nakatunggalin ito si Erson Trinidad. Panalo by unanimous decision itong ating kababayan. Karanasan o eksperyensya nitong si Joseph Sumabong. Bago ito pumasok sa pro boxing mga lods, siya po ay naging gold medalist sa CBRA. Ano ba itong CBRA? Dito po to sa ating bansa. Central Visayas Regional Athletic Association. Amateur fights po yan, amateur boxing. Oo, so ibig sabihin, may karanasan sa amateur fights itong si Joseph Sumabong. At ang mga matitindi na kalaban nito sa pro boxing ay ang katulad ni Ariston Aton, Erson Trinidad, Roldan Sasun. Sa skills ni Kabayan, boxer puncher, pressure cutter style, defensive style, umalaban sa brulan o tututurok-bakan, may counter punching style. May kakayahan din si Kabayan sa pagpapanatili sa kanyang distansya sa kanyang mga kalaban, footwork in and out, kinagamit ang apat na kanto ng ring, taglay ang timing at accuracy. At kahit pa paano, may power din po itong ating Kabayan. Pagdating sa dipinsa, masasabi kong may kahusayan pagdating po sa dipinsa itong si Joseph Sumabong. Hindi ito malimit na tatamaan. Sa madaling salita, maganda po ang kanyang dipinsa. Sa panig naman ng Japanese fighter na si Goki Kobayashi. As a pro boxer, by Prismo Kartada ang hapon, 7 wins with 5 wins coming by way of knockout, may isang talo, ngunit wala pa natalang tabla. Sa kanya nag-isang talo, sa puntusan lamang ito natatalo. May edad 25 anyos, height 5 foot and 3 inches. Orthodox ang kanyang stance, knockout ratio 71.43%. Last fight, February 3, 2024, Yuri Kanaya. Panalo by third round technical knockout ang Japanese fighter. Eksperyensya o karanasan ditong si Goki Kobayashi. Pinakamatindi na kalaban nito ay ang ating kababayan na si Jake Amparo. Diyan siya nakatikim ng talo by unanimous decision sa kanunang pagkakataon sa kanyang professional boxing career. Idagdag natin si Rosan Ico, Marco Jan Rementiso, Chris Canusa. Itong si Marco Jan Rementiso kamakailan lamang naging world title challenger po mga lods. Oo. Sa skills naman itong si Goki Kobayashi, boxer puncher din po, pressure fighter style, defensive style, counter punching style, lumalaban din pa paminsan-minsan sa brulan o tututunok-bakan.
May kakayahan din po sa pagpapanatili sa kanyang distansya sa kanyang mga kalaban. Back pedal, in and out, ginagamit ang apat na kanto ng ring, taglay ang hand speed, power, timing, at accuracy. Pagdating sa depensa, may mga butas sa depensa ang Japanese fighter kung saan delikado pag nasamantala yan sa counter. Ngayon nadako na tayo sa ating gagawing comparison. Unahin natin sa ranking ng boxing scene. Diyan po sa minimum weight division, rank 1 to 15. Rank 9 sa WBC, itong si Kobayashi, si Kabayan wala. Rank 6 sa IBF, itong si Kobayashi, ang ating kababayan ay wala rin. Rank 10 sa WBO, itong kababayan natin wala. So, dadako tayo sa physical na appearance. 25 anyos ang Hapon, 22 anyos si Kabayan. So, nasa prime po itong si Goki Kobayashi. Samantala itong ating kababayan, wala pa sa kanyang prime, 22 anyos. So, disadvantage po yan para sa ating kababayan. Sa height, sa tingin ko, konti lang ang diferensya mga lods. Maaring nasa mga 2 inches lang ang diferensya or 1 inch. Orthodox kontra southpaw, delikado sa suntukan ito pagka nasa close range na suntukan. Pagdating sa power, 71.43% ang knockout ratio ni Kobayashi, 50% ang knockout ratio ni Kabayan. So lamang po sa power ang Japanese fighter. Kaya ko nasabi na delikado sa suntukan ang stance ng magkabilang panig dahil orthodox ang Hapon, southpaw si Kabayan. Activity, parehong aktibo na lang maglalaban sa eksperyensya. Sa tingin ko mga lods, 50-50. Dahil si Kabayan ay dating lumalaban sa amateur. Sa uri naman ang kinalaban nito sa pro boxing, ay hindi rin po napag-iiwanan si Joseph Sumabong. Sa skills, parehong boxer puncher. So nakadepende po ito sa kanilang diskarte sa labanan. So 50-50 sa skills ang dalawang maglalaban. So dito mga lods, maraming kalamangan ang Japanese fighter. Nasa world ranking, doon pa gaganapin ang bakbakan sa kanilang bansa. Magsisilbi pa ang challenger itong ating kababayan dahil kasalukuyang hawak ni Goki Kobayashi ang WBO Asia Pacific minimum weight title. So mga lods, dito marami pong kalamangan ang Japanese fighter. Oo. Kaya naman, kung i-convert naman natin sa percent, siguro mga lods, 55% para sa Japanese fighter, 45% para sa ating kababayan. Ganun lang kadikit ang dalawang maglalaban. Ibig sabihin, mapapalaban ng husto ang kampiyon, ang Japanese fighter dito sa ating kababayan. Opo. Kung di ako nagkamali, for the first time, nadadayo sa ibang bansa si Joseph Sumabong. So yung pressure mga lods, idagdag pa natin yan sa kanyang disadvantage. Okay, ngayon, dadako na tayo sa ating prediction sa laban. Sa tingin ko, Goki Kobayashi by split or unanimous decision, gamit ang kanyang power, at kung magkaroon lamang ito ng close fight ticket sa scorecard, mga lods, kumodayo si Kabayan, yon, delikado si Kabayan matalo sa puntusan. Kaya, Goki Kobayashi by split or unanimous decision. Dahil sa mataas din ang knockout ratio ni Goki Kobayashi, di malayo na, di rin kagulat-gulat na manalo yan by knockout or technical knockout. Pero dahil sa ating kababayan mga lods ay may kahusayan pagdating sa depensa, sa tingin ko, sa puntusan, ang may malaking tsansa na diyan mananalo si Goki Kobayashi. Oo, pero hindi ito madaling laban para kay Goki Kobayashi. Ngayon, hindi porket dihado si Kabayan ay talo na kagad yan. Hindi ganon dito sa boxing, lalo na't dating lumalaban sa amateur fight si Kabayan. At may magandang skills itong ating kababayan. So sa panig ni Joseph Sumabong, gamit ang kanyang power at skills, sa tingin ko di rin kagulat-gulat na manalo by knockout itong ating kababayan dahil yun dapat ang kanyang gagawin. Ang mapabagsak, may knockout niya ang Japanese fighter para makapiho sa panalo. Kung di mo niya magawa may knockout, kahit mapabagsak man lamang niya. At nang sa ganon, kahit papaano makalamang siya sa puntusan. At siyempre, huwag pabayaan ni Kabayan ang puntusan. Just in case na hindi niya magawang mapatulog itong Japanese fighter.
Sa madaling salita, malaking pagsubok ito sa panig ng ating kababayan. Dahil for the first time siyang mapapalaban po sa ibang bansa. At pangalawa, di po basta-basta ang kanyang makatunggali. Pero dito, hindi kagulat-gulat na manalo si kabayan. Puntusan o knockoutan. Pero the best talaga, na kung kaya niyang i-knockout itong Japanese fighter, i-knockout niya na. Iwas ba sa hometown decision, favoritism, dahil hindi yan may iwasan. At lalo na't dayo nga itong ating kababayan. So dito mga Lods, bagamat dihado itong ating kababayan, gamit sa kanyang skills at siyempre yung power, sana makuha niyang makounter masamantala ang mga kakulangan sa depensa ni Goki Kobayashi. Na kung saan, sana magawa niyang may knockout itong Japanese fighter, makapahiho siya sa panalo, or kung di man, kahit mapabagsak man lamang niya. At ang sa ganun mga Lods, kaunting dagdag na lamang pagdating po sa puntusan. Siyempre, pag napabagsak, 8-10 agad yan. 10 para sa nagpabagsak at 8 doon sa bumagsak. So, makakalamang siya sa ilang round. Oo. At huwag niyang pabayaan ang puntusan at higit sa lahat yung depensa. Oo. Huwag niyang pabayaan ang depensa, puntusan, at siyempre, patamaan niya kung kaya niyang i-knockout niya itong Japanese fighter, i-knockout niya na para makapiho sa panalo. Dahil once na mauwi sa puntusan, close fight lang, dikit sa scorecard, delikado si kabayan dito. Kaya nga, sa aking prediction, Goki Kobayashi ang mananalo. Pero, siyempre, kababayan natin ito, ang tanging nais natin ay ang manalo ito. Na kung saan mga Lods, yun nga, huwag pabayaan ni kabayan ang kanyang depensa at siyempre yung opensa. At nang sa ganon, yung bang tipong maging dominante siya sa laban, yung tipong kung di man niya magawa may knockout ang Japanese fighter, ma-outbox naman niya ito, ganyan. At nang sa ganon, makuha niya ang panalo. May kakayahan ba si Joseph sumabong? Oo, may kakayahan. Hindi kagulat-gulat na manalo ito. Which is yan ang ating gusto. Na manalo nga itong ating kababayan. Hindi kagulat-gulat yan. Pero sa ating prediction, mga Lods, real talk prediction lamang tayo. Oo. Hanggang dito na lamang. Ito Adong Sports PH. Maraming salamat po.